Sa dami ng nangyayaring nakawan at kasinungalingan, kababuyan na nangyari sa Senado, minsan iisipin natin, tayo ba ay hinayaan na ng Panginoon? Ang sagot ko po ay hindi. Buhay po ang Panginoon. At ngayon po ay bibigyan ko ng pag-asa ang taong yan na ang Diyos is a God of order. Kung meron man tayong nagdadaanan sa ngayon, ang sa aking palagay ko ay dapat nating pagdaanan so that pagdating ng panahon, tayo ay dapat matuto, huwag na tayong magpalinlang. Kailangan mag-isip-isip ng maigi at mabuti. Mostly, magdasal po tayo. So to open this afternoon, natin General Bato at ang majority bloc, ito po ang pangako ng Diyos. Babasahin ko po yung word para po malinaw po sa ating lahat. Pagpasensyahan niyo po ako, English po yung verse ng aking dasal. Tubig ko. Please bear with me dahil overheat po yung isang phone ko, so gamit ko ngayon itong maliit ko na phone. Ito po yung prayer ko this morning dahil paggising ko po, umiiyak po ako dahil po ang sama-sama na ng loob ko, ang sama-sama na nangyayari sa governance natin. Pero gumanda po ang araw ko dahil nabasa ko po ito. Ang sabi ng Panginoon, I will not ignore the cries of injustice. I am about, teka lang ha, I am about to unleash my great power like a mighty wind through your land. That is greatest of miracle power will be seen all around you. Even now, winds are blowing down the structures and of men. From trusting in my power, gale force winds will blow, clearing out is out, not of me. The more confidence you place in the structures of disappointment will come when I blow. Then, when I blow down, my truth will prevail. I will reveal my power against the wickedness and unrighteousness, toppling the evil that oppress the innocent. I expose the lies that lurk in the shadows. I will highlight the purity and passion of my humble lovers. Nothing is hidden from me. Every glory, every ploy of evil that has sought to lead people astray will fail. But those who lead with integrity will shine like the darkness. My life. Ito ang pangako ng Panginoon. And in closing, the rulers scheme and confer together against each other
Ito ang pangako ng Panginoon. Magdasal po tayo. Abba Father, maraming salamat po sa pangako mo ngayong araw na to na ni-release mo, ni-reveal mo sa akin today. Yes, Lord, we trust in you. Father, we trust in you that you will prevail in the injustices, in the midst of all this wickedness. Abba Father, let your blood of Christ be upon this Senate and everyone else here, even dito sa labas, kahit po yung sa kabila na din po, tulungan niyo po kami, basbasan niyo po kami ng blood ni Kristo. Maraming salamat po. I-clear niyo po na mga taong wala nang alam kung paano sila magstay in power na wala naman silang karapanan, yung mga magnanakaw. Lord, convict them, confuse the enemies, Father, in the name of Jesus. Lord, your name be praised. Your name be praised. Your name be praised. Yan po. That's our prayer in the name of Jesus. And everybody says, Amen. Amen and Amen. Ibigay ko po ito ang mikropono dito sa ating kapatid na Muslim. Maraming salamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mahal naming Senator Bato, Mindanaon ka po. And as per history, ang Mindanao is never been colonized. Pangatawanan mo yan, huwag kang padadaig. At isa sa batas ng Islam, huwag mong isuko ang iyong pamilya. Kung anong meron ka, lumaban ka. Kasi mapupunta ka sa impyerno kung isusuko mo. Senator Bato Cayetano, congratulations, applause ka for defending the House of Senate. Who are you today, by the way? Tatay Digong, how many president? Ikaw lang ang pumirma sa ban after 50 years. Kahit ikamatay ko ng aming lahi, susuportahan ka namin dahil ikaw lang ang may puso sa kamusliman. Kaya, mga kababayan ko, pansumuro, huwag tayong taksil. Ngayon, nag-aaway-away kayo sa ban. Sino ba may pakanan yan? After we got the comprehensive agreement of the ban, sino ang nag-create ng division? Hulaan nyo! Nagkakagulo kami sa Mindanao. Yung magkakasama, nag-aaway na. Maawa po kayo. Nandyan po yan sa third party monitoring team after getting the CAB. Sana po, yun ang mananaig. Ngayon po, nagrarally sila doon. Sana si Tatay Digong, sana wala yan. So, ang amin po ay ipagtanggol ang Pilipinas against corruption at pagkaguluhan. So ito po, dahil po sa amin sa Islam, mangunguna ang lalaki, siya po ang magdadasal. Sir Omar. Yung lahat, no. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello. Hello. Opo, ako po yung kapatid niyo from in the province of Lanao Sur. Ako po si Sultan Omar Sharif. I was the former Manila Golden Mosque and
Cultural Center during the time of ang ating pinakamamahal na Pangulong Duterte. Opo. So, kami mga Muslim nandito po ngayon sa oras nito para ipakita po natin ang pagmamahal natin sa bayan, para ipanalangin natin ang nandito po kami, kasama namin ang mga kapatid